Panalangin para sa unang misteryo ng luwalhati. Ang pagkabuhay namang muli ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Hesukristo, sa misteryong ito ng iyong maluwalhating pagkabuhay, kami ay lumuluhod sa iyong banal na presensya. Bitbit ang pusong uhaw sa muling pagkabuhay, hindi lamang ng iyong katawan mula sa libingan, kundi ng aming mga espiritu mula sa pagkakasala at pagkawasak ng mundong ito. Sa sandaling iyon ng bukang liwayway, sa unang araw ng linggo, nabuksan ang libingan, ngunit higit pa roon, nabuksan ang pinto ng langit para sa aming lahat. Hindi lamang bato ang naigulong, kundi ang lahat ng hadlang ng takot, kasalanan, at kamatayan ay iyong giniba sa iyong muling pagkabuhay. Kami ngayon ay nakatitig sa iyong liwanag, O Panginoon, at sa bawat patak ng liwanag mula sa walang laman mong libingan, naroon ang paanyaya mo sa amin, muling mabuhay ka kasama ko. Tulungan mo kaming tanggapin ang biyaya ng bagong buhay, buhay na puno ng pag-asa, kapatawaran, at pag-ibig. Sa panahon ng pangungulila, kapag ang kaluluwa namin ay parang nakalibing sa lungkot, takot, o kasalanan, iparamdam mo, Panginoon, na narito ka, buhay, banal, at tabumpay. Paalalahanan mo kami na hindi kailanman nananatili ang kadiliman. Gaya ng sabi ng anghel sa mga babae sa libingan, huwag kayong matakot, siya ay muling nabuhay. Mateo Kabanata 28, talata 5-6, Ganoon din, Panginoon, itanim mo sa puso namin ang lakas na huwag matakot sa hamon ng buhay, sa pagsubok ng panahon, at sa bigat ng sariling kasalanan. Sa pamamagitan ng misteryong ito, Panginoon, hiniling naming buhayin muli ang lahat ng parte ng aming pagkatao na namatay, dahil sa kawalan ng pag-asa, mga pangarap na pinatay ng kabiguan, mga ugnayan na nabaon sa galit, mga puso na nanlamig sa pananalig. Katulad ng iyong katawan na muling nabuhay, bigyan mo rin kami ng panibagong simula. Ang pagkabuhay mo ay hindi lamang tanda ng iyong kapangyarihan, kundi patunay ng iyong dakilang pag-ibig. Ikaw na tumanggap ng krus, hirap, paglibak, at kamatayan, ay siya ring muling bumangon, hindi upang maghiganti, kundi upang magpatawad. O Jesus, sa bawat sugat na natamo mo sa Kalbaryo, bumukal ang kapatawaran, sa bawat patak ng iyong dugo, bumuhos ang awa. Sa iyong pagkabuhay, kami ay nabigyan ng bagong layunin, mabuhay hindi na para sa sarili, kundi para sa iyo na nag-alay ng lahat. Panginoon, tulungan mo kaming iwanan ang mga libingang sarili naming ginawa, mga kasalanan na paulit-ulit naming ginagampanan, mga bisyo na hindi namin mabitawan, mga damdaming nagpapalayo sa iyo. Sa iyong muling pagkabuhay, nais naming umalis din sa aming mga libingan, tulad ng mga disipulo na, sa kabila ng takot, ay muling lumabas at nagpatotoo tungkol sa iyo. Panginoong Hesus, sa ikalawang bahagi ng panalangin ito, kami ay mas lalong nagbubukas ng aming mga puso sa liwanag ng iyong muling pagkabuhay. Kami ay naririto hindi bilang mga tagamasid ng isang kwento, kundi bilang mga saksi ng sariling pagbabago. Katulad nina Maria Magdalena at ng mga apostol, kami man ay minsang nalugmok, nawalan ng direksyon, at nawalan ng pag-asa. Ngunit sa liwanag ng iyong walang hanggang buhay, kami ay muli mong tinatawag, tinuturo sa daan, at binibigyan ng layunin. Panginoon, bawat araw ay isang paanyaya sa amin na mamuhay bilang mga taong nabubuhay sa Espiritu, hindi na alipin ng kahapon, kundi mga anak ng bukas. Kami nagtitiwala na kahit gaano man kami nalayo sa iyo, kahit gaano man kami nadapa, ikaw ay palaging handang bumati sa amin ng kapayapaan, tulad ng sabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. Juan Kabanata 20, talata 11. Ang misteryo ng iyong pagkabuhay ay misteryo rin ng pananampalataya namin, pananampalatayang madalas ay sinusubok ng buhay, ng kalungkutan, ng sakuna, at ng kawalang kasiguruhan.
Ngunit sa bawat hampas ng alon, sa bawat ulap ng dilim, ikaw, o Panginoon, ay patuloy na nabubuhay at kumikilos sa aming kalagitnaan. Sa misteryong ito, kami ay hindi lamang nananalangin, kundi nagsusumamo, palalimin mo ang aming pananalig, buhayin mo ang aming loob, at linisin mo ang aming konsensya. Hayaan mong ang aming mga labi ay hindi lamang magsabi ng Kristo ay muling nabuhay, kundi kami mismo ang maging buhay na saksi, sa gawa, sa salita, at sa buhay namin. Panginoon, ibuhos mo ang biyaya ng Espiritu Santo upang sa aming pagninilay sa iyong pagkabuhay, kami ay mas tumibay sa pag-ibig sa kapwa, sa pagtutuwid ng aming landas, at sa pag-asa sa kabila ng lahat. Sa bawat misa na aming dinadaluhan, sa bawat Eucharistyang aming tinatanggap, ay naway maalala namin ang misteryong ito ng iyong buhay na pag-ibig. At sa huli naming hininga, kapag dumating ang takdang oras ng aming pagtawid, kami rin nawa ay makabahagi sa iyong pagkabuhay na walang hanggan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Juan Kabanata 11, talata 25. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.